ni na Pastor nung nag-meeting. Good for 40 minutes po na Pastor yung time po natin. So kailangan po talaga mag-start po tayo on time. So it's already 9:10 na po. So dapat mga 9:50 tapos na po tayo para medyo nakakapag-relax na po tayo bago yung service. So last time po kasi, opo, para makapagkape muna po tayo. Pero pwede naman po na nagkakape habang nag-ano po tayo, nag-start po tayo. Ayan, so once again po, good morning po sa bawat isa. Ayan, so sana po yung mga kasama po natin last time ay makahabol po. Ang ganda po ng mga topic po natin. So actually, basic po, pero ang ganda po niyang balikan. So nakaka-refresh po ng spirit. And at the same time po, lalong nakakapagpatag pa po ng ating pananampalataya. So habang binabasa ko po, ginagawa ko po yung lesson natin. So parang ang ganda po niya na tapusin hanggang doon sa, actually 12 lessons po ito. So parang kung titignan po natin, parang ang ganda po niya na hanggang doon sa dulo, doon sa 12 lessons na yon matapos po natin. Kasi talagang nakakapagpalakas po talaga siya spiritually. Ayan, so, opo. Yes po, Pastor. Ay, oo nga po, nakita ko nga po. O- Opo. Oo, nakita ko nga po. Yes po. Ano, ano pong feedback, Pastor, no? Opo. Opo. To God be the glory po. Ayan. So, yun nga po, no. Katulad nga po nung nabanggit po natin na naumpisan po natin, opo, tapusin po natin. Kahit sabihin po natin na matagal na po tayo sa Christian life po natin. So, dapat po from time to time, binabalikan pa po natin yung mga basic po. Minsan po, opo, minsan po may times po talaga na nakakalimot po tayo. So, kaya kailangan, importante po is nababalikan po natin itong mga to. Amen po. Ayan, sige po. To start with po, let's have our opening prayer na po. Yan, tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa kalakasan, O Lord. Maraming salamat din po, Lord, sa opportunity, O Lord, na ito na kung saan kami nagsasagawa po, Lord, ng aming Sunday School para po, Lord, mas lalo pa pong lumalim, O Lord, ang aming mga pangunawa, O Lord, sa inyong mga salita at malaman po namin, Panginoon, kung ano po, Lord, ang dapat po namin gawin, O Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa na naririto, God. Kayo po, Lord, ang maggabay sa aming mga buhay, sa aming pang-araw-araw, O Lord, at nawa, O Lord, sa aming araw-araw na buhay, ang iyong mga salita, O Panginoon, ang aming sundan, O Panginoon, at sila ang aming isabuhay, O Panginoon. Lord, ang mga kapatid po namin na wala pa po sa oras na ito, pinapanalangin po namin, O Lord, ang kaligtasan po nila na now ay makarating po sila na safe po dito sa bahay-sambahan, O Lord, upang sama-sama kami, O Panginoon, mag-aral, O Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Ikaw lang po aming tinataas, pinupuri, ang aming dinadakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Okay po. Okay, so once again po, good morning po sa bawat isa. And so welcome po sa pangalawang Sunday na po natin ng ating Sunday School. And so buti po ng ating Panginoon na tayo po'y pinagkakalooban po ng ganitong gawain. Ayan, kasi katulad po nung nabanggit ko kanina, parang nare-refresh po yung ating spirit. Ayun po. Okay po, for 2 Sundays po, so bali, dalawa po yung, isa yung topic pero hinati po natin sa dalawa. So yung una po, pinag-aralan po natin is yung 2 kinds of foundation. And then ngayon naman po is building our house on the rock. Ito po yung pangalawang topic po natin. So paano po natin maitatayo ang bahay po natin sa bato, ayan, or sa rock. Ayan. Okay po, so nabanggit na po natin last time na yung iikot po yung ating topic sa pinaka-main verse po natin, which is yung Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Okay? So,
lesson na 2 na po na tayo. So, building our house on the rock. So, ito po yung mga key scriptures po natin. So, yung Matthew 7, verse 24, and then yung James chapter 1, verse 22, at saka yung Colossians chapter 2, verses 6 to 7. So, ito po yung ating mga key verses po ngayon, na kung saan makikita po natin mamaya doon po sa ating mga pag-aaralan po. Okay po? So, review po muna tayo. Siyempre po, kapag sa lesson, tingnan po natin kung may natatandaan pa po kayo doon sa mga na pag-aralan po natin last week. No? So, reviewin po muna natin yung ating lesson. So, last time po, meron po akong naikwento sa inyo, and this is based po doon sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. So, this is about po the story of okay, yung 2 kinds of men po. Yan, very good po. Yan, so we're in. Yung isa po is tinawag po natin na wise man. Tapos yung isa po is foolish man. So parehas po silang nagtayo ng bahay. Pero ano po ang pinagkaiba? Nung dumaan yung bagyo, ano pong nangyari dun sa isang bahay? Nasira po. Ayan. So yun po yung bahay ng foolish man. So ano po kasi ang dahilan? Bakit po kasi bumagsak yung bahay ng foolish man? It's because of the foundation. Ayan. So dahil po mahina yung pundasyon, kaya po nasira ang kanyang bahay. Ayan. Sige po. So dun po sa pag-aralan din po natin, foundation po natin sa bahay at saka sa buhay, dapat iisa po. Yan. At yun po ay si Jesus. Ayan. So, dapat po ang maging pundasyon po natin sa ating bahay, maging sa ating buhay, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ayan. So, hindi pa po tayo tapos sa ating pagre-review. Yan. Nabanggit po natin yung 2 kinds of people doon, which is yung wise man at saka yung foolish man. Okay. At saka yung 2 kinds of foundations po natin, which is yung rock, so which is Jesus Christ, and yung sand po natin as yung mga unstable foundation. So, ilan po kasi itong na-discuss natin or na pag-aralan natin na unstable foundation? So, meron po tayong na-discuss na, 4. Ano nga po yung mga yon? Yung una is, ano po yung unang unstable foundation po natin? Ano po yon? Nakikita kaagad yung resulta. Okay po. Ano pa po? So, isa po doon is yung masyado tayong nananampalataya sa tao, sa pera. Yan, napofocus po tayo sa pera. Na-attract po tayo dun sa mga makamundo na mga bagay po. Ano pa po? Yung mga relihiyon. Ayan. Wherein minsan po yung denomination wherein minsan po is napofocus po yung tao, akala po kapag pumasok sa relihiyon ay ligtas na, which is mali na foundation po iyon. Ayun. Okay po? So, sige po, nabanggit din po last time doon sa pinag-aralan natin yung storms of life. So, ibig po sabihin, hindi po tayo exempted doon sa storms of life. So kahit Kristiyano na po tayo, na kahit po tayo ay naniniwala na sa Panginoon, nananampalataya, still kasama pa rin po tayo doon sa mga may pagdadaan ng bagyo dito sa mundo. Okay po? Sige po, review po tayo. Hindi pa po tapos yung review natin. Magtaas po kayo ng kamay kung gusto po ninyong sumagot. Ayan. So madali lang naman po itong mga questions po natin. Okay, question number 1. Okay, sino po ang gustong sumagot? So, ayon kay Jesus sa Mateo chapter 7 verses 24 to 27, ano ang naging dahilan kung bakit nanatiling nakatayo ang isang bahay? A, laki ng bahay. B, lakas ng bagyo. C, lokasyon ng bahay. Or D, pundasyon ng bahay. Okay? Taas po ang kamay ng gusto sumagot. Nauna po si Sister Nita. Okay, correct po. Ayan. So, ang tamang sagot po ay, ayan, letter D is pundasyon ng bahay. Okay, dahil dyan, may prize po kayo. Okay.
Ayan. Okay, next, number 2 question naman po. Ayan, sino po ang gustong sumagot? Pwede po magtaas na ng kamay. Ayan. Alin sa mga sumusunod ang kumakatawan sa matibay na pundasyon ayon sa aral? A. Mabuting asal. B. Relihiyon o pagsapi sa simbahan. C. Si Jesucristo. Or D. Tagumpay at mga ari-arian. So, nauna po si Sister Aurea. Ayan. Letter? Si Yesu Cristo. Okay, ayan. So, correct po. Tama. Ayan. So, si Jesucristo. So, letter C, yun po yung tamang sagot. Okay, next po. Ayan, tama o mali? Ayan, so wala po tayong choices. So, parehong nakaranas ng bagyo ang dalawang bahay, ngunit isa lamang ang nanatiling nakatayo. Okay, so tama o mali? Nauna. Tama. Okay, tama po kayo. Ayan. So, ang sagot po ay tama. Ayan. So, parehas po sila na nakaranas ng bagyo, ngunit nanatili pong nakatayo ang isa. Okay, isa pa pong tanong. Ayan. Kahit magandang bagay ay maaring maling pundasyon kung papalitan nila si Jesus sa ating buhay. So, ano po ba ang sagot dito? Tama po ba o mali? So, pagkitaas ang kamay? Ang sagot ay tama. Okay, tama po kayo. Ayan. Okay. So yes, no, kahit magagandang bahay, ay maaring maling pundasyon. Actually, mali, kahit maganda po, kahit maganda yung bahay, maraming pera, makapangyarihan, still, kung pagpapalit po natin doon is si Jesus Christ, so maling pundasyon po yun. Okay po? So, ayan. So, ang sagot po ay tama. O, isang last question na lang po. So, sino po ang hindi sumagot? Ayan. Okay. Ano ang isang halimbawa ng bagyo ng buhay na maaring maranasan po ng isang tao? Okay po, Sister Eileen. Yung mga bagyo ng buhay, ito yung mga trials or mga pagsubok na nararanasan natin sa ating mga buhay. Halimbawa, yung nakaranas tayo ng sakit, ang physical na pangangatawan. Yun, example. Example. Okay, tama. Ayan. Okay. Yes po, sakit. Ano pa? Kahit mga simpleng bahay lang na kung saan ang problema tayo, pinansyal, ano pa po, na-stress tayo sa anak natin. Sa mga bagay yan. Minsan, mga bagyo po yun eh. Di ba? Natitest po tayo doon, natitest po yung patients tayo. Yung magigil-nagigil ka na, ayan, sa kakulitan or matigas ang ulo, or di nakikinig sa'yo. Ayan, so mga storms of life din po yan, or yung mga bagyo po na maaari po natin na maranasan bilang isang tao. Ayan po. At meron po kayong assignment, di ba? Sino po dito yung gumawa ng assignment? Ayan. Ayan, sino po yung gumawa ng mga assignment? Ayan, ay, may ginawa po si Sister. Ano po yung kanyang assignment? Ayan. Ano po yung assignment nyo kasi? Yun po yung first response challenge. Actually, wala po kayong isusulat dito. Wala po kayong output dito actually na written. So, ang po natin dito is yung ano po sa challenge natin is magmasid or kaya naman is tayo or tingnan po natin ano po yung mga stress or challenges na naranasan natin for the whole week and then paano po natin siya hinandle at sinabi po ba natin na kapag naranasan natin yun is sinabi po ba natin sa sarili natin na Jesus, you are my foundation today. Okay, meron po ba tayong ginawang gano'n? Ay, Sister Nita, sige nga po, parinig nga po, Sister Nita, ano po ba yung mga, may share nyo po sa amin? So, actually po talagang ito po yung nangyari. Sabi ko nga, sabi ko yung challenges natin, yung assignment natin para praise Lord, wala yata ako, sabi ko, no. Pero dumating po yung point na isang araw, yung mag-ama po sa amin, yung apo ko at saka yung tatay niya, parang kasi, ang kultura po nila kasi, yung mga matataas ang boses, pag nag-uusap, sabi ko doon sa Kay, sa anak ko, sabihan mo naman yung mag-ama mo kung mag-uusap sila.
wag masyadong malakas kasi ninenervyos ako kasi hindi ako sanay sa mga ganong mga conversation na naririnig ko. Sabi ko, ninenervyos ako. So sinabihan niya yung asawa niya. So kinomfront po ako ng asawa niya. Sabi niya, nagsorry siya na gano'n lang daw sila. So sabi ko nga, ang kasi dinidisiplina niya yung anak niya. So ayaw niya na makita yung anak niya, lalaki siya ng walang disiplina. Although, hindi naman siya gano'n, kaya lang nami-misinterpret niya yung ginagawa ng anak niya. So, lahat in-explain niya sa akin, o sabi ko sa kanya, sige, hayaan mo kakausapin ko. Pagtulungan natin kung ano yung gusto mong mangyari sa anak mo. Pero, sabi ko, Lord, hindi ko siya kinausap. Sa totoo, hindi ko kinausap yung anak niya. Basta nag-pray lang ako. Dahil, di ba nga, ang foundation natin si Lord, doon tayo tatakbo, doon tayo magsasabi. So, sabi ko, Lord, parang tama ba itong gagawin ko kung ako yung magdidisiplina sa anak nila, although lola lang ako. So, sabi ko, siguro, Lord, ito yung tamang panahon. Sa'yo talaga ako lalapit. Wala akong iba. Hindi ko siya pagsasabihan, hindi ko siya lalapitan, at hindi ko siya kakausapin dun sa mga problema ng tatay niya. So, yun po ang ginawa ko. Nag-pray lang ako. Sabi ko, Lord, give me peace. So, nangyari po, ayun, hindi ko na po kinausap. Ngayon po, ayos silang mag-ama. So, praise the Lord po. Thank you so much po. Ayan. So, napakaganda po, no, nung na-share po ni Sister Nita. So, tama nga po. Kasi kung halimbawa po, kung hindi si Jesus Christ po, yung ating foundation, hindi po siya yung gagawin nating pundasyon. Ano po ang gagawin natin nun? So bilang lola nun, so nakikita natin na dinidisiplina ng tatay ang kanyang anak. So maari po na kung tayo ay wala kay Lord at hindi po natin na ginawa na foundation si Lord, pwedeng makikisali din po tayo, pati tayo maninermon. Hanggang to sa point na mag-aaway na rin po kayong mag-ina, pati po yung anak is maaapektuhan na rin po. Magiging iba na rin po yung kanyang iisipin or kaya po tatahagan kapag ka po ganoon. Amen po. So kahit anumang bagay po, kailangan talaga ang gawin po natin is si Jesus ang magiging pundasyon po natin. Okay po? Yan. Very good po, Sister Nita. Ginawa po niya yung assignment niya. Okay, so actually po, lahat naman po tayo, alam ko po, is ginagawa po natin ito na kapag dumarating po tayo sa pagsubok sa buhay natin, maliit man yan or malaki, kailangan ang unang tatakbuhan po natin ay si Jesus Christ. Dahil, based po sa napag-aralan natin, siya po yung ating foundation. Ayan po, amen. Praise God po, ayan. So, this time po, memory verse naman. Siyempre, Sunday School, kailangan po, memorize po natin yung mga memory verse natin. Para pagdating po ng December, magpa-challenge po si Sister Nita ng maramihan ng memory verse. Marami po tayong alam na memory verse. Sige po, sino po dito yung nag-memorize po ng memory verse po natin? Ay, Sister Aurey. Okay, sige, nauna po siya. Sige po, Tagalog po or yung English? Sige, yung Tagalog. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ko ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Matthew 7:24. Po, ayan. Okay po. Ayan, na-memorize po, no? Okay, so kailangan po, minimemorize po natin yung mga memory verse po natin. Okay, so tama po. So nakalagay nga po dito sa Matthew chapter 7, verse 24, ang nakikinig sa aking mga salita at sumusunod dito ay tulad ng isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Or English po, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice, so it's like a wise man who built his house on the rock. So Matthew chapter 7, verse 24. So ito po yung ating memory verse. Yan. So isang memory verse na po tayo niyan. Okay po. So kailangan po, tandaan po natin para pagdating ng December, yan, marami na po tayo. Kung halimbawa po, every month, 2 memory verse po tayo. So pagdating po ng December, nakailan na po tayo nun? 12. Kung mag-start po January, so naka 12 or 24 na memory verse. So more than 20 na memory verse po tayo. Ayan, mabibit na po natin yung memory verse natin. Okay po. Ayan, so lesson 2 na po tayo. So building our house on the rock. So paano nga po ba natin na maitatayo ang ating bahay sa bato? Okay po? So lahat ng ito, yung ministry,
yung work po natin, yung buhay po natin, yung mga pangarap po natin, pamilya po natin, lahat po yan, ito po yung mga bahay na tinatayo po natin sa buhay po natin. So ang mga sinasabi pong bahay natin, ito yung mga tinatayo po natin. Yan, lahat po yan. Okay? Kasama na rin po yung business po natin, kasama po dun sa work po natin, no? Or sa mga pangarap po natin. Pero, ano ang pundasyon ng bahay ng buhay mo? So, ang tanong, ano nga po ba yung pundasyon? So, nabanggit na po natin, di ba? So, wherein, ang magiging dapat na pundasyon po natin ay si Jesus. So, lahat nito, baliwala po itong mga bagay na to kung wala po siyang matibay na pundasyon. At ang matibay na pundasyon na po na yon is walang iba kundi si Jesus or si Jesus Christ. So, wala pong kwenta yung ating work, yung buhay natin, yung life, pangarap, ministry, mabubuwag po kaagad yung mga yan kapag hindi po natin ginawang pundasyon si Jesus Christ sa buhay po natin. Amen po? Next po, so kapag dumating po ang bagyo or problema, pagsubok, sakit, kabiguan, ang pundasyon, ang magdidesisyon kung tayo ay tatayo or babagsak. Tama po ba? Kahit literal na lang po, na bahay po, di ba? Na hindi matibay ang pundasyon. So kahit maliit na bagyo lang po yan or hindi ganun kalakas na bagyo, madali po yang masisira. So ganun din po sa buhay po natin. So ito po ang magdidesisyon kung tayo ay tatayo or babagsak po sa buhay po natin. Pero definitely, kapag si Jesus po yung ating pundasyon, kahit anuman po yan na problema, pagsubok or sakit ang dadaan sa atin, definitely hindi po tayo babagsak. Amen po? Okay po? Next po, so paano natin itatayo ang ating bahay? Which is yung sinisimbolize yung life po natin sa bato. So which is si Jesus po, yung sinasabi po natin na bato or rock. So based po doon sa kwento po natin, so itatayo po natin katulad nung, sino po? Nung wise man. Katulad po nung matalinong tao. So tularan po natin yung wise man or yung matalinong tao kung paano po niya tinayo ang kanyang bahay sa bato. Amen po? So, ano pong sabi dito sa Matthew chapter 7 verse 24 to 25, which is yung ating memory verse po. Ano po? Basahin po nating sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ang sino mang nakikinig sa aking mga salita at sumusunod dito ay tulad ng isang taong marunong na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Okay po? So, in-emphasize ko po yung nakikinig at yung word na sumusunod. Dalawa lang po, no? Ang dapat daw gawin ng isang marunong na tao na nagtayo ng bahay sa kanyang sa bahay sa bato, nakikinig at sumusunod. Okay? So dito po iikot yung pag-uusapan po natin yan sa dalawang salita na to na nakikinig at sumusunod. Nakikinig pa po ba tayo? Amen. Ayan. Okay. O sige. So tama po ba kaya yung nakikinig tayo? Sige. Tingnan po natin at the end kung tama po yung nakikinig po tayo. Okay po? Next po, yan, meron po tayong 5 punto dito. Yan. So, 5 points po tayo ngayon. So, katulad kapag nag-message po si Pastor, may mga points po siya. Okay, ang unang punto po dito is, our house represent our life. Ang bahay ay sumisimbolo ng una, buhay, pamilya, trabaho or negosyo, ministry, decision, at priorities. So nabanggit na po natin kanina na ang lahat ng ito ay kailangang nakatayo kay Jesus or kay Jesus. So hindi sa pera, hindi sa tao, or hindi sa sariling kakayahan. Kasi kapag nagtiwala lang po tayo sa sarili nating kakayahan, hindi po natin sinama si Jesus Christ dito sa mga bahay na tinatayo natin na to, wala rin po. Madali rin pong mawawala, madali rin pong masisira yan. Amen po?
Okay po? Next po, pangalawang punto po, how do we build on the rock? Paano nga ba tayo magtatayo sa bato? Paano nga ba natin itatayo ang buhay natin sa bato? Anong sabi ni Jesus? Ang nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito. So, dalawa lang po. Is nakikinig at sumusunod. So, the key truth here is, hindi sapat ang hearing only. Kailangan meron siyang obedience. At yun yung tunay na pundasyon. So, ibig sabihin, yung tinanong ko po kanina, kung nakikinig po tayo, so hindi po pala tama na nakikinig lang tayo. So, kailangan narinig natin, pero dapat nag-obey po tayo or sumunod po tayo kung gusto po natin na meron po tayong tunay na pundasyon. So minsan po kasi pag yung word na hearing po kasi technically, pumasok dito, lumabas doon. Ganun lang po yun. Hearing, parang dumaan lang sa tenga mo, narinig mo lang, and then wala na after that. So yun po yung ibig sabihin ng hearing. So kailangan, kung gusto natin ng totoong pundasyon, kailangan merong obedience or sumusunod po tayo. Okay po? Next po, pangatlong punto po dito is, give time in hearing the word. So maglaan po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. So take note po, hindi mo masusunod ang Diyos kung hindi mo siya kilala. Ang tanong po, kilala po ba natin ang Diyos? Amen. Kung amen po, ibig sabihin po nun, tayo po ay naglalaan ng panahon para mas kilalanin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So actually, yung pag-attend po natin every Sunday, so this is one way na ginagawa po natin para magbigay or maglaan po ng panahon para po sa salita po ng ating Panginoon. So ano ang mga kailangan po nating gawin? Una, regular na pagbabasa ng Biblia. Sino po yung everyday na nagbabasa ng Bible dito? Amen. Praise God. Ayun, meron po tayong 3 kamay na nagtaas. Okay. Ayan. So, alam ko po, kahit hindi po tayo nagtaas, yung iba, alam ko po, is nagbabasa naman po tayo ng Biblia, no? Bilang mga Kristiyano, kailangan po is nagbabasa po tayo ng Biblia. Paano yung patunay po na nababasa po natin mga Bible? May Bible pa po ba tayo sa mga bahay po? Amen. Okay. So, mas maganda po kasi yung Bible po talaga, no? Kasi minsan po kasi pag sa mga phone, na-experience ko rin po dati, gumagamit lang ako ng phone. Kaso minsan, madidistract ka. Mapupunta ka sa Facebook. Mapupunta ka sa Instagram. Sisilipin ko muna yung story ni ganito. Ayan. Or kaya may nag-pop up na message doon sa cellphone mo. Ay, re-replyan ko muna. So, may mga distractions. So, unlike po kapag yung talagang Bible po yung ginagamit po natin, so mas maganda po, hindi po tayo nadidistract. Mas maganda din po, ayan, pag may binabasa po tayo, hina-highlight po natin. Ayan, lagyan po natin ng marker. Kuha po tayo ng mga highlighter. Ayan. So, para po, yung mga nababasa na po natin, na-highlight na po natin. Yan. So para pag binalikan po natin, hindi po siya mahirap. Or mas maganda rin po, may mga bookmarks din po tayo na ilalagay para yung mga verses po na binasa po natin is madali po nating makita or matandaan. Tapos kung nahihirapan po tayo dun sa mga books in the Bible na hanapin po, pwede naman po tayong maglagay ng mga tabbings po. May nabibili naman po ng mga tabbings, so pwede po natin gawin para madali po yung pagbabasa po natin. So which is yung sa cellphone, madali nga po, no? I-type mo lang, tapos click, and then automatic nandun na. Pero dito po kasi sa Bible talaga is hahanapin mo po talaga siya. Para hindi po tayo mahirapan, lagyan po natin ng tabbings po ganito. Ayan. So regular na pagbabasa ng Biblia. Para mas makilala natin si Jesus, kailangan lagi po tayong magbabasa ng Biblia. Pag-aaral at pagninilay. So hindi lang po natin siya basta binasa, kailangan po is pinag-aaralan din natin, nagninilay-nilay din tayo, iniintindi po natin kung ano po yung binasa po natin. So, hindi po yung
dumaan lang po siya sa mata natin and then after that, wala na po. Wherein, alam ko, hindi naman po tayo perfecto. May times po talaga na kapag sobrang pagod po natin, pag nagbabasa po tayo, minsan parang binrouse lang po natin and then after that, wala na po. So mas maganda po is pagnilayan po natin. And then pakikinig ng may layuning sundin. Ayan. So kailangan po, kung makikinig po tayo ng salita ng Panginoon, meron po tayong layunin na susundin po natin yun. Halimbawa po, every Sunday na nagpipreach po si pastor, tapos nagtitake down notes po tayo, which is very good po yun, na nagtitake down notes po tayo, no? And then, ang purpose po natin, kailangan sundin po natin kung ano po yung napag-aralan po natin or natutunan po natin during Sunday service po natin. Kung tayo ay sa Diyos, take note po, mamahalin natin ang kanyang salita. Kung tayo ay sa Diyos, mamahalin natin ang kanyang salita. Nandito po sa John chapter 8 verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. So, naniniwala po tayo po ay mula sa Diyos. Amen? So, kung tayo po ay naniniwala na tayo mula sa Diyos, tayo po ay makikinig sa kanyang salita. Mapalad ang taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Take note po, mapalad, blessed, no? Ang taong malinis ang pamumuhay na sinusunod po ang salita po ng ating Diyos. Psalm chapter 119 po, basahin na po natin buo yung Psalm chapter 119. Napakaganda po ng message po nito, no? Okay po, next po, pang-apat po, nakalagay po dito is, apply what you learn. Okay? Isagawa ang salita ng Diyos. Kasi sabi ni Jesus, sino daw yung mga foolish? Mga mangmang, hearer only. Sila lang yung nakikinig lang. Sila po yung mga tinatawag ni Jesus Christ based dun sa kwento na mangmang or foolish. Sino yung mga wise? Sila yung doer. So, hindi lang po nila narinig, isinagawa pa nila or isinabuhay pa nila. At sila po tinatawag ni Jesus na wise men. So, syempre po tayo po, gusto po natin na tayo ay wise men, so dapat maging doer din po tayo. So, dito po sa Santiago chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang iyong sarili. So, ibig sabihin po, kung naririnig lang natin, di natin pala ginagawa yung kagustuhan or ang utos ng Diyos or ang salita ng Diyos, sinong niloloko po natin? Sino pong dinadaya natin? Ang sarili po natin. So, kailangan po, knowledge without application is not a real knowledge. So, hindi po totoong karunungan kapag hindi po natin ito ina-apply sa buhay po natin. Amen po? Amen. Next po, panglima po. Ayan, result of applying the word kapag ginagawa natin ang salita ng Diyos. Ano pong resulta kapag ina-apply po natin? Narinig po natin, in-apply po natin, syempre meron pong resulta yon. Ano po yung mga resulta nito? Una, spiritual strength. Mas lumalakas po yung ating pananampalataya. Tama po ba? Amen. Di ba po? Kapag tayo ay nakikinig at sinasagawa natin ang salita ng Diyos, lumalakas po tayo spiritually. Ito po yung maganda din. May grace and blessings. Sino po dito yung ayaw ng blessing, di ba? Lahat po tayo gusto natin ng blessing. Pero paano kayo i-bless ni Lord kung hindi mo siya sinusunod? Di ba? Kung hindi mo ginagawa ang kanyang salita. So, paano kanya i-bless? Paano ka bibiyayaan? Paano ka bibigyan ng grasya kung hindi natin sinusunod yung kanyang salita? At, pangatlo, mas lumalapit tayo sa Diyos. So, minsan may time na nafe-feel po natin parang ang layo natin sa Panginoon. Parang, Lord, parang hindi ko po kayo nararamdaman. Parang hindi ko po nararamdaman ang iyong presensya. Ngayon po pala, ang dahilan, tayo po pala ang lumalayo sa Panginoon. Hindi po siya ang lumalayo sa atin. Tayo po ang lumalayo sa Kanya. Take note po, hindi tayo basta natitinag ng bagyo. We are strong because we are built on the rock. So being Christian po na nakikinig at sumusunod po sa salita ng Diyos,
tayo po ay matatag at hindi po tayo basta natitinag. Amen po? Okay, next po, ito po yung salvation, ito po yung foundation ng salvation po natin. So meron din pong 5 katotohanan na kailangang malaman at i-apply upang magkaroon ng kaligtasan. So paano nga ba yung assurance po natin na tayo ay ligtas na? So sa sarili po ba natin, naitanong po ba natin na, totoo nga ba na ako ay ligtas na? Totoo nga ba na kapag ako ay nawala na dito sa mundo, ay makakamtan ko nga ba yung buhay na walang hanggan? So ano nga po ba yung assurance po natin na tayo ay ligtas na? So meron po tayong 5 salvation foundation or 5 katotohanan na kailangan po nating malaman at magkaroon ng kaligtasan. So unang-una po dito ay all have sinned. Pangalawa, sin separates us from God. Pangatlo, Jesus paid the price on the cross. Pang-apat, salvation is by grace through faith. And number 5, we must repent and receive Jesus. Isa-isahin po natin yan. Okay, una po, all have sinned. Tayo, lahat tayo ay makasalanan. So Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. At Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat po tayo makasalanan. Amen po? So lahat ng tao ay makasalanan. Next, number 2 po, sin separate us from God. Ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. So Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan or pagkahiwalay sa Diyos. So actually, kung tayo ay makasalanan, so ibig pong sabihin nito is tayo dapat is nakahiwalay, no, sa ating Panginoon. Amen po. So at ang kabayaran ng pagkakasala ng tao ay kamatayan or pagkahiwalay sa Diyos. Okay? Pero, Jesus paid the price on the cross. So, binayaran ni Jesus ang kabayaran ng ating kasalanan. Makasalanan ng tao, tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, pero nang dahil kay Jesus na ipinako sa krus, binayaran ang ating kasalanan. 1 Timothy chapter 2 verse 6, si Jesus lamang ang nagbayad ng kaparusahan ng kasalanan ng tao doon sa krus. And John chapter 3 verse 16, na kailangan po is, alam po natin ito, that Jesus Christ po ang ating Savior. Si Jesus lamang ang tanging pinadala ng Ama ang makapagliligtas sa atin. So John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish but will have everlasting life. So yun po yung pangatlo na foundation of salvation po natin, that we have to believe in Jesus Christ because si Jesus Christ po ang nagbayad po ng ating mga kasalanan. So imagine po, no, kung tutusin po, bakit kailangan pang gawin ni God yun? Bakit kailangan gawin pa ni Jesus Christ yun? Sino ba tayo? Makasalanan nga tayo, di ba? So bakit ang sarap na ng buhay niya dun sa langit, di ba? Tapos kailangan pa niyang bumaba dito sa lupa, magsakripisyo, ibigay yung kanyang sarili, alipustahin siya, ipako siya sa krus, dumanas siya ng kahirapan na dapat tayo, na taong makasalanan, ang makakaranas noon. Pero inako lahat ni Jesus para sa atin. Dahil mahal niya tayo. Amen? Di ba po? Nakakaiyak, no? Parang imaginein mo na kung tutusin, He is the King. Siya ang Diyos. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Pero bakit kailangan niyang magdusa, pumunta dito sa lupa para saluhin yung mga kasalanan natin? It's because He loves us. So kung mahal tayo ng Panginoon, kailangan ipakita din po natin na mahal din po natin siya. Okay?
And we are saved because of grace. Hindi po dahil sa atin, kundi sa grasya ng Panginoon through faith, sa pamamagitan po ng pananampalataya po natin sa Panginoon. So, Efeso chapter 2, verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Hindi porke po gumawa tayo ng mabuti, tumulong tayo sa kapwa, yun po yung magliligtas sa atin. Hindi po. Ligtas tayo dahil sa grasya ng Panginoon at sa pamamagitan po ng pananampalataya po natin sa Kanya. Amen po. Okay, nakuha po natin. Amen. Okay, and last po, yung panglimang foundation po natin sa salvation is we must repent and receive Jesus. So yun lang po ang dapat nating gawin is tayo ay magsisi at tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Kailangan nating magsisi, bakit? Sa ating mga kasalanan at sumampalataya sa Kanya upang maligtas kasalanan ang pinakadahilan kung bakit nahiwalay tayo sa Diyos, kaya kailangan pagsisihan ang kasalanan at sumampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa krus. Sa krus, binayaran ni Jesucristo ang kaparusahan ng ating kasalanan. So, John chapter 1, verse 29, so nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya, sinabi niya, tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And another one po, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating kasalanan upang tayo'y mamatay nasa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kaya kayo'y pinagaling. Amen? Praise God po, no? At pangalawa po, after nating magsisi, tanggapin natin si Jesus sa ating puso na Panginoon at mamuhay para sa Kanya. So bago tayo makalakad kasama si Jesus, kinakailangang tanggapin muna siya na Panginoon ng ating buhay. So Colossians chapter 2 verse 6 to 7, yamang tinanggap na ninyo si Jesucristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen po. So, ang tanong po, tinanggap na po ba natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas? Nagsisi na po ba tayo sa ating mga kasalanan? Amen. Ayun po. So, this time po, kung halimbawa po sa sarili po natin, hindi pa po tayo sure, no, kung tinanggap po ba natin si Jesus, no, bilang ating tagapagligtas, no, bilang ating Diyos at tagapagligtas, kailangan ay i-assure po natin sa sarili po natin that we already accepted Jesus Christ as our Lord and our Savior. So actually, this time po inaanyahan ko po si Pastor Doms bago po tayo mag-proceed sa last part po ng ating lesson is yung the prayer of acceptance. So last time po nag-usap po kami ni Pastor na bago po tayo matapos ngayon dito sa lesson po natin na to, which is about dun sa foundation, kailangan po is sure po natin sa sarili natin that we accepted Jesus Christ, we accept Jesus Christ as our Lord and our Savior. Kung hindi pa po natin nagagawa yon, this is the right time po para po gawin po natin to. Pero kung na-accept na po natin si Jesus Christ, praise God that we are already saved and that we are already the children of God. Amen po. Inaanyahan ko po si Pastor for the prayer of acceptance po. Praise the Lord. Hallelujah. Nakita po natin, yung pong napakaganda, yung ating pong napag-aralan, the foundation, po. At tayo po ba ay napagpala? Amen po. And good morning po. Good morning po. Praise God. Ganyan po, kapatid. Ganyan po kayo. Look po kayo. Assist you.
Okay. Praise God. Nakita po natin ano po, yung pong itinuro po ng ating pong buting guro, Ma'am Dom, yung about kung paano po yung matibay na pundasyon. Po. Yung isa pang gusto ko lang balikan ng konti, yung pong hindi lang yung dapat natutuwa tayo doon sa mga naririnig po natin na salita ng Panginoon, kundi nga sinabi niya yung dapat ina-apply po natin. At isa po na dapat nating, maganda na dapat nating gawin ngayon is to accept, yung pong tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yamang siya lang po ang ibinigay ng Ama para tayo po ay maligtas. Amen po? Kaya hindi po, okay lang po ba tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin ng panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Hindi po masama na, Pastor, ilang ulit ko lang tinanggap ang Panginoon. Maraming beses na. Hindi po problema po yun. Ano po? Gusto lang natin na tiyakin sa ating mga puso sa oras na ito na kung saan ay inaccept po natin ang ating Panginoon. Sinabi nga ng kanyang salita, 2 Korinto 6:2, sapagkat sinabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng tagpagligtas, sinakluduhan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahon, nararapat, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kapatid, magkaroon ka ng assurance ng iyong kaligtasan. Sinabi ng salita rin ng ating Panginoon, sinusulat ko sa inyo ito upang inyong maalaman na kayong nanalig sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sumulit kayo sa isang maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan at inyo pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito pong aking panalangin. Amen and amen. Congratulations po, Ma'am Dom.